Imbestigahan humarap si Maricel Soriano sa pagdinig ng Senado kaugnay na umano'y confidential PIDEA documents na kumalat sa social media. Gitna aktres, wala siyang alam dito. Ang dating PIDEA agent naman na nakapirma sa umano'y dokumento, hindi lang maalala ang pangalan ng informant. Saksi si Chino Gaston. Wala po akong alam. Ito ang binigyang diin ng aktres na si Maricel Soriano nang humarap siya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnayan ang pagkakadawit ng kanyang pangalan at ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y confidential PIDEA documents na inilabas sa social media. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales. Kabilang sa mga tinanong kay Soriano ay kung pag-aari niya ang condominium unit na nabanggit sa umano'y pre-operations report noong 2012. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Wala po akong alam. Wala. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit? Sa'yo yon? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Naungkat din ang tungkol sa aligasyon laban kay Soriano ng ilang dating kasambahay. 2 former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Ipinatawag si Soriano ng komite para bigyan linaw ang mga aligasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nakapirma sa dokumento at kinuha umano ang impormasyon mula sa isang informant noong 2012. Humarap din siya sa pagdinig kanina. Educate me. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Maricel Soriano at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa makawala. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor, Naninira ka lang ng tao eh. pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Ang ilang senador duda sa kredibilidad ni Morales. Hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first hand information. Pero iba ang pananaw ni Senador Bato de la Rosa. Dagdag nga raw sa kredibilidad ni Morales ang pag-amin ni Soriano na siyang may-ari noon ng kondo na target sana ng PIDEA operations. That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya. Then, inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon. At saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila, subject doon. Tapos, ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel na sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-op na ginagawa ni Morales. So, it is a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha, this is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan nung ayaw niyang sabihin dahil naawa siya sa informant. Naniniwala rin si De La Rosa na totoong merong dokumento. Nilinaw ni Senador De La Rosa na walang halong politika at ang problema lamang ng illegal drugs at panganib ng paglabas ng mga confidential documents ang totoong pakay ng ginagawang pagdinig ng kanyang komite. Dati nang itinanggi ng PIDEA na may ganong dokumento. Si Pangulong Marcos naman nauna nang tinawanan
ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y PDEA documents. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.